Ano na po ba ang nangyayari sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron po kasi siyang bagong pronouncement ngayon. Yun po ay tungkol sa hindi pagbabayad ng buwis. Sabi po dito sa Abante, huwag magbayad ng buwis. Nanawagan si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa mga Pilipino na huwag magbayad ng buwis hanggat hindi ipinapakita ng Kongreso sa publiko ang mga ginastos nila. Hindi naman tayo magrevolusyon. I will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Diin ni Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa masa sa SMNI. Huwag na kayong mag-file ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, magbayad kami ng taxes, make it public. Nasaan ang pera namin at magkano ang nakukuha ninyo? Giit pa niya. Sinabihan pa ni Duterte ang mga Pinoy na huwag matakot na makasuhan ng tax evasion dahil mahihirapan ang korte na maglitis kung aabot ito sa milyon-milyong katao. Hayaan mo ang korte, idemanda tayo lahat. Kung ilang milyon tayo hindi magbayad, maski 50 million Filipinos hindi magbayad ng taxes, hindi na kaya ng korte yan. Hindi na kaya ng prosecutor yan, i-prosecute kayo. For what? Paliwanag pa ng dating Pangulo. And besides, it is a legal demand. It is not an unlawful demand. I-publish lang ninyo. Open the books so that we will know, wika ni Duterte. Noong nakaraang linggo ay nanawagan si Duterte sa COA o yung Commission on Audit na isiwalat ang lahat ng ginastos ng Kongreso upang malaman kung saan napupunta ang pera ng mga taxpayer. Ginawa ng dating Pangulo ang panawagan sa kabila ng pahayag ng Kongreso na pasado sila sa mga audit ng COA. Ayon kay Duterte, kung hindi ilalabas ng COA ang mga ginastos ng Kongreso, ay maghahain siya ng petisyon sa korte para obligahin sila. Nagsimulang banata ni Duterte ang Kongreso simula nang tanggalin ang 500 million pesos confidential fund ng Office of the Vice President at 150 million ng Department of Education kung saan umuupong kalihim ang anak nitong si VP Sara Duterte. So, hinihikayat po tayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag magbayad ng buwis. Pero hindi po ba nakakalungkot na galing sa isang former president na tayo ay susuway sa ating obligasyon na magbayad ng taxes? Paano na po mangyayari sa gobyerno natin? Hindi lang naman po ang House of Representatives ang tatamaan niyang kung sakaling hindi nga tayo magbayad ng buwis. Papaano po ang ating mga government services? Papaano po yung mga pasweldo sa mga government employees? Papaano po yung mga proyekto ng ating pamahalaan? Hindi ba sa buwis naman kinukuha lahat ng yan? So kung hindi tayo magbabayad ng buwis, ang House of Representatives lang ba ang tatamaan at maaapektuhan? Hindi po. Ang buong Pilipinas po ang matatamaan. Kasama na po tayong mga taxpayers. Paano po yung mga pantustos sa ating mga government hospitals, yung sa ating mga government agencies? Paano po tatakbo ito kung walang magbabayad ng buwis? Hindi ba ito ay parang tantamount to civil disobedience? And the last time na alam kong may presidenteng nagtawag ng civil disobedience ay nung panahon ni dating Presidente Cory Aquino, kung natatandaan niyo po yon. At ano to, para tayong tutulad doon sa isang grupo dyan na mahilig mag-cancel culture. Ibig sabihin, ika-cancel natin ang BIR. Hindi tayo magbabayad ng buwis natin. Sino po ang maapektuhan? Di babalik din sa atin. It will bounce back to the people. Babagsak po ang gobyernong Pilipinas kung tayong lahat ay hindi magbabayad ng buwis. So para nakakalungkot na manggaling kay President Duterte ito, na nananawagan siya na huwag tayong magbayad ng buwis hanggat hindi inilalabas ng House of Representatives ang audit o ng COA na isiwalat ang lahat ng ginastos ng Kongreso. Pero teka muna kasi,
Kung totoo po kasi itong sinasabi ni former President Duterte, bakit hindi tumalima ang House of Representatives? Tama ba si dating presidente na sinasabi niyang takot ang COA sa Kongreso? Bakit nga hindi nila mailabas? Although sinasabi ng Kongreso na naglabas naman ng report ang COA at sinabing pasado sila sa mga audit ng COA. Ang gusto po yata mangyari ni former President Duterte, yung talagang audited, yung detalyado saan nyo ginamit yung pera ng taong bayan. Kasi yung po yatang pinakitang report ng COA, wala pong mga kumbaga itemized o detalyadong pinaggastusan ng pera. Hindi ba nagsalita pa nga si Harry Roque na kesyo pirma-pirma lang daw ang kailangan dyan sa Kongreso? Wala nang itemized, wala nang detalyado kung saan nyo ginamit yung pera. Speaking from a former member of the House of Representatives, itong si Harry Roque. Totoo kaya yung kanyang sinasabi? At bakit ngayon lang magsasalita si former President Duterte? Bakit nung panahon niya, kung alam niya itong nangyayari sa Kongreso, dahil tinawag pa nga niyang pinakabulok na institusyon, ang Kongreso, bakit wala siyang ginawa? Bakit tumahimik siya? Kasi nga, hindi daw dapat makialam ang legislative, sa executive, sa judicial. May kanya-kanya daw silang functions or kung ano man yun. Bakit sa panahong ito? Ito mga House of Representatives, pwede nilang batikusin ang executive. Pwede nilang i-call out ang presidente, ang vice president. So, ibig lang sabihin, kung alam ni President Duterte na may ganito palang anomalya, kung anomalya man tong tawagin, dapat nagsalita na siya noon pa. Dapat inayos niya na noon pa. Bakit ngayon lang siya magsasalita? Dahil sa tinanggal yung confidential fund ni VP Sara, naapektuhan tuloy si VP Sara. Sinasabi tuloy ng iba dyan. Nagsumbong si VP Sara kay former President Duterte. Nagalit si former President at ito na kung ano-ano nang sinasabi. Una, hinahamon niya yung House of Representatives. Ngayon naman, hinihimok niya tayo na huwag magbayad ng buwis. Huwag daw tayong matakot na makasuhan ng tax evasion dahil kung milyon-milyon tayong hindi magbabayad ng taxes, mahihirapan na silang i-prosecute lahat yan. Sabi niya, it is a legal demand. It is not an unlawful demand. Meaning, i-publish lang ninyo, you open the book so that we will know, and then we will pay our taxes. Wala na po bang ibang paraan para mapilit natin ang House of Representatives o ang Kongreso para ilabas nila ang kanilang pinaggastusan ng pera ng bayan? Ito na lang po ba ang natitirang paraan, ang hindi pagbabayad ng buwis para mapilit natin silang ilabas at ipakita sa taong bayan kung saan nila dinadala ang pera natin? Ayon pa kay Duterte, kung hindi ilalabas ng COA ang mga ginastos ng Kongreso ay maghahain siya ng petisyon sa korte para obligahin sila. Yun naman pala. Pwede naman pala siyang maghain ng petisyon sa korte para obligahin ang COA na ilabas ang ginastos ng Kongreso. So, bakit pa kailangan magtawag sa taong bayan na huwag tayong magbayad ng buwis? Meron naman pala siyang pwedeng gawin, ang maghain ng petisyon sa korte. So, parang nakakalungkot lang pong isipin kung bakit nagkakaganito si former President Duterte. Dahil lang po ba sa tinanggalan ng confidential funds si VP Sara? Teka muna, matanong ko lang po, ito po ba ay final na yung pagtanggal ng confidential fund ni VP Sara? Sabi naman ng iba na nanggaling naman mismo kay VP Sara na sinabi niya na mabubuhay sila kahit wala yung confidential funds. O bakit ngayon ganito? At hindi lang naman ang mga ahensyang hawak ni VP Sara ang ni-realign yung mga confidential funds. Pero siyempre, para maging patas naman po, kung kailangan maglabas ang COA ng detalyadong audit ng Kongreso para malaman ng taong bayan, bakit po hindi magawa? Kasi sa isang banda, kung totoo yung sinasabi ni President Rodrigo Duterte, bakit hindi gawin ng COA? Hindi ba? The people has the right to know. Kasi pera po yan ng taong bayan. Bakit pinagpipilitan na yung confidential funds ng Office of the President, Office of the Vice President, dapat detalyado
kung saan dinala yung pera ng bayan. Bakit dito sa Kongreso? Hindi. Totoo ba yung ibinibintang ni Harry Roque na pirma-pirma lang daw sila? Hindi kaya pwedeng magsalita si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte? Dahil si Representative Paulo Duterte po, na anak ni former President Duterte, ay miyembro din ng House of Representatives. Hindi kaya pwedeng siya ang mauna na maglabas ng kanyang detalyadong audit kung saan niya ginastos ang pera ng bayan. Baka sakaling magsunuran yung ibang mga taga-House of Representatives. Dahil kung sinasabi ni former President na wag muna tayong magbayad ng buwis hanggat hindi inilalabas ng Kongreso at ng COA kung saan ginamit yung pera ng bayan, hindi po ba dapat magsalita itong si Representative Paulo Duterte? Maging ehemplo siya, mauna siya sa paglabas ng mga detalyadong paggastos sa kanilang expenses. So hindi kaya parang naiipit naman itong si Representative Paulo Duterte sa mga pronouncements ng kanyang ama? And speaking of Representative Paulo Duterte, meron po siyang banat sa kanyang kasamahan sa House of Representatives na si Franz Castro. Sabi po dito sa balita, Representative Duterte sa pagkaso ni Castro sa kanyang ama, wag balat sibuyas. Nag-react si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pagkaso ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang sinampahan ng kasong kriminal ni Castro si dating Pangulong Duterte noong Martes, October 24. Ito ay kaugnay umano ng naging death threats ng dating Pangulo sa isang panayam ng SMNI kung saan sinabi nitong gagamitin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ang confidential at intelligence funds nito para sa Reserve Officers Training Corps o yung ROTC at upang ihinto umano ang communist insurgency sa bansa. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, France, kayong mga komunista ang gusto kong patayin, ani dating Pangulong Duterte kamakailan. Samantala, giit ni Representative Duterte, bagamat may karapatan umano ang lahat na magsampa ng kaso, wag daw maging balat sibuyas ang mga public servant. We all have the right to file a complaint against anyone in court, but public servants should not be onion-skinned and should not make use of this right as a tool to silence critics. The former president has received much harsher and humiliating criticisms in the past but never filed a case against anyone. Binigyan diin ni Representative Duterte na nakatanggap daw ang dating Pangulo ng mas malalang mga kritisismo, ngunit hindi raw ito nagsampa ng kaso. Totoo naman po yan, in fairness. Natandaan niyo yung teacher na naglabas ng pahayag na magbabayad daw siya ng gantong halaga doon sa papatay kay President Duterte? Kinasuhan po ba yung teacher na yon? At nangyayari din po yan ngayon kay President Bongbong Marcos sa dami ng mga pagbatikos, pagbabanta, at kung ano-ano mga below the belt na mga pahayag ng ibang tao dyan, lalo na ng mga anti-BBM vloggers. Meron po ba tayong nabalitaan na kahit na isa sa kanila ay idinamanda ng BBM administration? Wala po. Dahil tama po dito si Paulo Duterte, ang mga public servants hindi dapat balat sibuyas. Although, magiging iba kaya yun dahil parang grave threat? Dahil binantaan niya daw ni Rodrigo Duterte si Franz Castro? Nangyari din naman yan kay former President Duterte nung may nagbanta sa buhay niya na ipapapatay daw siya. Pero kinasuhan ba? O may ibang motibo lang kaya itong si Franz Castro? Although, may right pa rin po si Franz Castro, komunista man sila o hindi, meron pa rin po silang karapatan mag-file ng kaso kung sa tingin nila sila ay naargabyado o kung sila ay may banta sa kanilang buhay. Sabi pa ni Representative Duterte, as public servants, we all are under scrutiny by the Filipino people. If the former president has said something that threatened Representative Castro, then maybe she should come out clean. Di yung nagtatago tayo sa likod ng so-called right na ito, saad ni Representative Duterte.
As a congressman myself, madami din akong alam na makakaliwang mga party list representatives. Tigilan na lang natin ang kadramahan at pagpapamidya. Dagdag pa niya. Patunayan ni Representative Castro na hindi sila komunista, na wala silang kinalaman sa makakaliwang grupo. As simple as that, hindi po ba? Ngayon, ito rin naman si Congressman Duterte. Sabi niya, madami din akong alam sa makakaliwang mga party list representatives. Bakit hindi nyo isiwalat lahat? Ano ba to? Guessing game na lang tayo. Kahit na alam na po ng mga tao kung sino ang mga miyembro ng makakaliwang grupo dyan sa Kongreso. Hindi na po tanga, hindi na po bobo at hindi na po pwedeng manahimik ang taong bayan. So, hihintayin po natin at tayo magmamasid-masid kung ano ang mangyayari dito sa demandang inihain ni Franz Castro laban kay former President Rodrigo Duterte. Kayo po, tama po ba na hinihikayat tayo ni former President Duterte na huwag magbayad ng buwis? Tama po ba si Representative Paulo Duterte na as public servants, hindi sila dapat balat sibuyas? At hindi nga kaya dapat mauna si Representative Paulo Duterte na i-disclose yung mga pinaggastosan niya, yung pera ng tao? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.